nakatira dito, ma'am, ay mga biktima ng Yolanda. Yes po, lahat po biktima ng Yolanda. Kasi hindi naman po pwede na magpunta dito na hindi po biktima ng Yolanda. Lahat po kami. Anong taon, ma'am, na-distribute ito sa ano? Actually, ako, 2018 na ako nandito. 2018? Yes po. So, during Duterte admin Yes talaga? Po. Dito na po. Ma'am, bukod sa pabahay, ma'am, after Yolanda, sa Baguio, ano pa ba ang naitulong ni Tatay Digong sa mga biktima ng Yolanda? Marami po, sir, eh. Kasi nung naalala ko nung Yolanda, malaki namang truck ang nakapunta dito, yung mga dump truck. Nakalagay naman Davao. Yun lang ang ano namin na baka sa kanya yun. Kasi wala naman nakalagay yung Duterte. From the peoples of Davao. Pero nakita lang namin, yun lang ang iniisip ko nung nag-Yolanda, nabasa ko, Davao. So isip ko kay Duterte. Ma'am, may idea kayo, maliban sa pabahay na nagawa ni former President Rodrigo Duterte dito sa Tacloban, meron pa ba kayong alam na mga proyekto ng nakaraang administrasyon na nakikita ngayon o na papakinabangan ngayon ng mga kababayan ninyo? Yes po, yung road, bypass road. Bypass road. Kasi yan naman po ang project niya eh. Yun ang ano namin, kahit saan, ay itong bypass road, dati sa kanya talaga yun. Ano pa po? Yung hospital siya, Tarton? Yes po, yes. Oo, yung hospital. Anong pangalang hospital yun, ma'am? Yung EVRMC. Anong yun? Sa region yan eh. Pero parang wala ng R, EVMC na lang. Sige na lang. Eastern Visayas. So, sa Eastern Visayas. May regional man dati. Regional. Pero iba na ngayon. Eastern Visayas, wala ng R, EVMC na lang. EVMC. So yung hospital na yan ay pinagawa na Duterte yun. Duterte Sa admin. kanya pa naman yun dati. So malinaw po na ang nakaraang administrasyon maraming nagawa dito sa Tacloban. Oo, sa ano lang, sa akin lang, mayroon naman din. Apo. Oo. Malinaw naman po na nakatulong naman po dito sa amin. So repasuhin lang po natin yung mga nagawa ni former President Duterte, ma'am. Itong pabahay, bypass road, at saka yung hospital. Maraming hospital. Baka meron pang iba. Baka meron pa, ma'am, na hindi namin na kasi kayo taga rin. Wala po kasi dito sa pabahay, yun lang ang ano ko na, marami pa siguro, pero hindi ko Kalsada pa, bukod sa mga... Oo, ito dito yung yung kalsada dito sa Panorte. Ayun. Ayan, oo. Sa kanya naman po yun. Gumanda po. Yung mga kalsada na hindi nadadaanan, na paayos ng Duterte. Yung tubig. Tubig din, ay Yes, matubig din. Saan pa tubig? Dito sa prime water kasi ngayon eh. Oo, kaya sa kanya pa naman yun. During Duterte admin. Oo. Paano kami dito? Saan po pumapasok yung tubig niya sa mga bahay? Sa mga bahay na po. Doon sa proper, sa poblasyon? Hindi, dito sa dito sa Norte. Lahat na? Lahat kami may mga na. Yung may mga kayang magbayad, nakapaano na. Meron naman silang, yung iba wala kasi dito. Ma'am, pag tinatanong kasi namin yung mga taga-Tacloban, meron silang naitulong ni Tatay Digong na hindi talaga daw nila makakalimutan kahit anong mangyayari. Alam mo pa ba yun, ma'am? Ano po yung tulong ng Duterte after Yolanda na hindi daw talaga makalimutan ng mga taga-Tacloban? Yung sa amin naman, sa akin lang. Ang naitulong na hindi ko talaga makalimutan itong house and lot na pinamimigay kahit kailan. Kasi habang buhay at sa mga anak, sa apo, dala-dala namin lahat ito. Kahit kailan. Kaya hindi ito pwedeng makalimutan habang buhay na na-feel namin yung ano niya sa amin, yung awa. Na-feel din namin. Kasi totoo naman na hindi naman sa na totoo naman talaga na malaking ano niya to sa amin, tulong, house and lot. Yung iba naman, yung aftermath ng Yolanda, dahil mayor pa si Tatay Digong, pumunta lahat ng medical team. Yung mga rescue team, pumunta 911. Yung sinabi mo kanina na may mga relief goods, 911. Ay, oo. Oo, yun yung pinakaunang nag-response, Mayor Duterte that time. Nakita mo rin yun, ma'am? Nakita ko actually dati kasi hindi pa ako masyadong sa Facebook. Nakita ko na lang yung niya na naghingi siya na parang nagmamakaawa na, maawa naman kayo. Yung galit na galit siya doon. Yung galit na galit siya. Oo, nakaiyak din ako nung napanood ko siya na tulungan
niya, nung nakita niya na lumubog ang Tacloban talaga, totoo naman. Kasi nakita namin yung ano, kasi ako wala akong cellphone, hindi ako ano, nung nakita ko na lang sa huli na ganun siya kasi si sir tumulong sa amin dati. Bakit ka naiyak mo? Na-feel ko eh. Na-feel ko, naramdaman ko kasi ang ano, na-feel ko na totoo siya para sa amin. Na nagmamalasakit siya sa mga mahirap. Hindi ko talaga makalimutan yun. Na kahit hindi siya taga rito, nung naging presidente siya, wala siyang tao, pinalampas, lahat tinulungan niya. Kaya ako natatouch dun sa ano niya. Sorry. Sige, okay lang, ma'am. Sorry lang po. Kasi hindi naman sa talagang doon ako naramdaman ko na may puso pala talaga siya sa kahit mahirap na tao or mayaman, wala siyang ay na ano, tinutulungan niya lahat kami. Actually, ma'am, hindi lang ikaw yung natatats nun kasi halos lahat ng taga-Yolanda o taga-Tacloban ay yun ang hindi talaga makakalimutan. Yung biglang dumating yung isang Rodrigo Duterte kasama yung team ng 911. Nagre-rescue lahat ng mga patay, ma'am. Kasama yun. Oo nga eh. Hindi ko talaga, nakita ko naman yung ano nila, yung truck na mga malalaki. Naramdaman niyo po ang tunay na pagmamahal ng dating Pangulo. Yes po, nakita kaya na-touch ako kasi doon ko po na Samantalang hindi siya Pangulo nun. hindi pa po. Nung Yolanda, pumasok si Yolanda. Mayor pa lang siya noon ng Davao. Yes po. Naano ko talaga na may pagmamahal talaga siya sa bayan. Kaya mas lalo na nung naging presidente na siya. Yes po. Kaya nga malaking tulong itong house and lot na binigay niya sa akin. Kasi hindi lang sa akin, sa mga anak ko, sa mga